Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Balitang Patrol ng DZ1B. Umakyat pa sa 15 ang nasawi sa paghulog ng isang truck sa isang bangin sa Bislig City. Isang patay sa pagbagsak ng isang bahay malapit sa condominium sa Hinatuan, Surigao del Sur. Heidelin Diaz may tiwala sa sarili para sa kanyang last leap sa 2024 Paris Olympics. Umakyat pa sa 15 ang nasawi sa paghulog ng isang truck sa isang bangin sa Bislig City. Maraming hindi nakaligtas dahil sa lalim ng bangin abot hanggang 100 metro at tumbas ng hindi bababa sa 20 palapag na gusali. Patuloy naman nagpapagaling ang dalawang sugatan, kabilang na ang driver ng truck. Nakatutok si Irene Quijada, Balitang Patrol ng DZ1B. Sunod-sunod na na-recover mga bangkay sa bahagi sa Bungaitan, Mangagay, Bislig City. Matapos nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck kahapon, 14 ang naunang natalang patay pero umakyat ito ng 15 ayon sa Bislig City Police. Tukoy na ang kanilang pagkakakinggan base sa investigasyon. Galing Hinatuan ang truck na karaniwang ginagamit sa pagkarga sa mga buhay na baboy at baka. Pero sinakyan ito ng 17 na tao papunta sana sa isang livestock market sa Bislig City. Habang binabaybay ang National Highway, biglang umano nawala sa preno ang truck at tumadaos-dos hanggang sa mahulog sa bangin na may lalim na 80 hanggang 100 metro. Tuloy ang investigasyon pero hindi pa nakakausap ang 62 anyos na driver na patuloy na ginagamot ang bali sa kanyang kaliwang balik. Tanging siya at isa pang sakay ang nakaligtas na kapwang sugatan. Para sa Balitang DZ1B, ito si Irene Quijada, nakatutok. Isang patay sa pagbagsak ng isang bahay malapit sa condominium sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang detalye malalaman mula kay Denrolf Vebas. Vebas? Yes, Angel. Isang patay matapos bumagsak ng isang bahay malapit sa Burgundy Corporation Tower sa Barangay Lakas sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sa paunang ulat mula sa Bureau of Fire Protection, naganap ang aksidente sa dakong alas 6 ng umaga. Nagresponde na ang mga tao sa lugar at kasalukuyan nating binabantayan ang istoryang ito. Magbibigay pa tayo ng karagdagang balita sa mga sumusunod na oras. Para sa Balitang DZ1B, Dinaus Bibas, nakatutok. Heidelin Diaz may tiwala sa sarili para sa kanyang last leap sa 2024 Paris Olympics. Nakatutok si Lance Lore, Balitang Patrol ng DZ1B. Pilipinas, Balitang Sports naman tayo. Gagawin ng Pinay weightlifting star na si Heidelin Diaz ang lahat para muling masungkit ang medalya para sa Pilipinas sa nalalapit na 2024 Paris Olympics bago opisyal na magretiro. Ngayong taon, muling iwawagayway ni Heidelin ang Pilipinas sa inaabangan na 2024 Paris Olympics. Sa tulong ng HD, buo ang tiwala ng atleta na muling maiuwi ang medalya para sa Pilipinas. Tila desidido naman na si Heidelin na magretiro at bumuo ng pamilya pagkatapos ng kanyang Paris Olympics team. Para sa Balitang Sports, Lance Lore. Pilipinas, ulat panahon ko tayo. Sa mga hinahanap-hanap na ang lamig ng amihan, posibleng bumalik ulit yan sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, maaring bukas o sa susunod na araw ay unti-unti netong magkaapekto sa Luzon pero di gaya noong nakaraang linggo. Hindi ganoon kalakas ang bugso ng amihan. May malamig pa rin na inaasahan sa gabi o madaling araw. Sa ngayon, starless ang umiiral sa bansa. Maalinsangan pa rin ang panahon bukas sa maraming lugar pero may tsansa pa rin sa ulan. Base sa Metro Weather, maaga pa lang bukas may ulan na sa Caraga Region at Davao Region. At sa pagsapit ng hapon, mas marami na ang uulanin kasama na ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Sorsogon. May malakas na ulan kaya maging handa sa manta ng baha o landslide. At posible rin ang kalat na ulan sa Visayas lalo na sa hapon, asahan yan sa ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Leyte at Negros Provinces. Maaliwalas naman ang panahon sa Luzon maliban lang sa paghihina ng ulan sa may bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora.
Pasok lang po na balita. Isang estudyante natagpuang patay sa loob ng kanyang boarding house sa 4C Poblacion, Tagbina. Nakatutok si Chini Basiksig, Balitang Patrol ng DZ1B. Natagpo ang patay ang 18 taong estudyanteng babae sa loob ng kanyang kwarto sa isang boarding house sa 4C Poblacion, Tagbina. Naganap ang pagpatay noong Pebrero 10 alas 8 ng gabi. Natagpuan ito ng kanyang matalik na kaibigan at natukoy ang pumatay sa biktima. Ayon sa investigasyon, ang 22 taong gulang na lalaki ay isa ring boarder sa mismong boarding house ng biktima. Madami na itong napatay ng mga babae dahil sa pagnanasa sa mga babaeng nakikita niya. Dinala na ang biktima sa funeral home sa Barubo at ang pumatay naman ay kakasuhan ng pamilya ng biktima. Nagbibigay pa tayo ng karagdagang balita sa mga susunod na araw. Ito po si Chini Jade Basiksig, nakatutok. Yan po ang mga balita ngayon. Ako si Angel Mies Vivares mula sa Balitang Patrol ng DZ1B. Magandang araw!